Paalala sa mga anti-Duterte dyan, wag na wag nyong panoorin ang video na to dahil sa balita ayon dito sa TV5 mismo ang sabi, Thanksgiving ni BP Sara. Thanksgiving. Tapos ang saya-saya niya. Pero si Tamba, anong ginagawa niya? Nag-iiyak na ba? Nagsagawa ng Thanksgiving celebration si Vice President Sara Duterte kasama ang kanyang legal team at petitioners ngayong tanghali ng Huwebes. Ngayon lang yan, August 7 sa Davao City. Kasunod ito ng pag-archive ng kanyang impeachment case sa Senado. Kasama din sa pagtitipon ang mga konsihal ng Davao City. Ang saya. Ang saya ni BP Sara. Samantalang yung iba, nag-iiyak na, nagngingiwi pa. O, panalo na. Sa susunod, baka mabigla kayo sa magandang balita tungkol sa ICC ha. Pero, hindi pa rin makamove on yung iba dyan. Magngangaw-ngaw-ngaw pa rin yung mga yan. Hindi pa rin titigil yung mga yan. Pilit pa rin ituloy yung impeachment. Wala na nga. Tapos na. Maghintay na lang kayo ng February ha. Ayusin nyo sa susunod. Yung dire-diretso ba? Kasi naman, sayang yung paghahanda ni BP Sara at yung defense team niya na may mabubuking na sana. Yung nga lang, eto, ang aga. Tapos na. Tingnan nyo naman yung picture nila. Si BP Sara, nakangiti talaga. Andyan po sila Atty. Torion. Sus, mga anti-Duterte niyan. Hurts na niyan. Nag-iiyak ng mga yan. Oops! Teka lang, sa mga nakapanood na ito ng mga anti-Duterte sa video ko na to, baka nyo maiging yung cellphone nyo. Baka, alam nyo naman yung iba, pag sa sobrang galit, o talo, or talunan, minsan, nagwawala, di ba? Di ba? Ayon po dito sa mga netizens, ang sabi ni Outlook 337, ang mukha ni BP ay fresh na fresh. Samantalang ang mukha ni Dambuhalang Sanggol ay stress na stress. Sana Sino ba namang hindi na-stress niyan? Bali-balita natin ay talagang may ganyan. Sabi lang nila ha, kung totoo yan ha. Tapos, umasa talaga sila. At may pagbabanta pa. Pero yung Senado, hindi pa rin nagpatinag. Wala na. Tapos na ang boxing. Sabi ni Lady 542, sana kasuhan ng mga team na Sara yung perma at gumawa ng impeachment. Yun dapat yung mga pumerma. Kasi hindi naman dapat nga ikaw congressman, pipirma ka nang hindi mo alam yung pinipirmahan mo. Para hindi ba gayahin ng iba? Dapat ganun, di ba? Ami Marcos, balita ko nabanggit nyo nakaraan ha. Sabi ni Edna Menras, ngiting tagumpay, BP, next president. So, masyadong padalos-dalos kayo sa comment nyo. Hurts na nga sila dito sa papa-impeach na sana nila si BP Sara Duterte. Tapos sabihin nyo, next president. Relax lang. Kasi yung mga anti-Duterte dyan, yung mga dilawan, yung ibang pink lawan, o mga kakamping, ibang kakamping lang ha. May ibang kakamping dyan na marunong mag-isip kung ano yung tama at sino yung dapat kampihan. O kagaya kay Tony Rowena Guanzon, kakamping yan. Pero magaling pagdating sa batas yan. Kaya alam niya kung ano yung mangyayari sa impeachment ni BP Sara Duterte. Sabi ni Emmanuel P., masaya rin ako. Umiiyak ang mga loyalistang dilawan na pinklawan ng mga nakaliwa. Tingnan nyo naman. Maraming masaya. Pero yung iba, na? Sabi ni Lorna Cypher, gabaan lagi ang mga crooks. Umpisa pa lang naman yan. Ganun naman talaga. Hindi naman lahat ng panahon ay sila yung nasa taas, di ba? Tsaka, wala walang kalaban-laban Akalain mo sa Supreme Court, ilan yung bumoto? Talagang unanimous decision. Walang kalaban-laban. Hindi man lang dumikit yung laban. Sa Senado, ganun din. Hindi man lang dumikit yung laban pagdating sa botohan. Ibig sabihin lang yan, walang pag-asa yan. Kasi kung talagang may laban yung impeachment complaint nila, didikit sana yung pagdating sa botohan. Sa Supreme Court pa lang, dapat may papanig sa kanila. Pero wala Sa Senado, may pumanig man sa kanila, pero iilan lang sila. At kilala natin at expect na po natin na talagang kahit anong klaseng paliwanag dyan sa pagdating sa batas, ay paninindigan talaga nila na ay baka malay natin ayaw talaga sa mga Duterte. Kasi sasabihin nila ng iba, yung mga senador daw ay pro Duterte. Hindi nyo ba napapansin? Dapat kinilala nyo muna bago kayo magyayaw-yaw dyan ha. Dapat inalam nyo muna kung sino-sino yung mga senador na bumoto dyan at yung hindi bumoto, yung nag-yes or no. Pansinin nyo naman kahit hindi mga pro Duterte,
O yung iba galing sa alyansa. Talagang yung ibang senador dyan, nerespeto lamang ang desisyon ng Supreme Court. Merong ilang mga senador dyan, kitam, ang titigas. Diba, kahit anong klaseng paliwanag ni Marcoleta, hindi nila naintindihan at hindi lang talaga iniintindi. Diba? Kaya wala pa rin. Kahit anong gawin. Sabihin, masyado kayong mabilis. Mabilis daw? Anong ginawa nyo? Doon sa impeachment ni VP Sara, hindi ba mabilis yun? Saglitan lang pirmahan na. Nagbabasa ba sila kung anong pinirmahan nila? Anong tawag doon? Mabagal ba yan? Bilis-bilis nun. Kayo talaga. Kung sinasabi nyo, nagmamadali masyado yung senador, kayo nagmamadali din kayo. Kung hindi kayo nagmamadali, maghintay kayo ng February. Pwede kayong maghain ulit ng impeachment complaint. Kung talagang ayaw nyo kay VP Sara, ayaw nyo maging presidente, talunin nyo sa 2028. Ganun, malamang mukhang hindi nyo kaya yan. Alam nyo siguro sa sarili nyo mismo na hindi nyo kayang tapatan ang isang Duterte. Kasi yon ang hinahanap ng taong bayan. Maibalik ang Duterte. Dahil sa nangyari ngayon, nakikita naman yung resulta sa lansangan. Kung anong nangyayari ngayon kumpara noon. Sa mga hindi pa rin nakamove on, move on din pag may time. Relax lang. Kaya nyo yan. Ayon pa kay Senator Amy Marcos, kaya nyo yan. Palitan nyo na ang speaker nyo. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.